Ayan, good morning guys. Ito, meron tayong bagong pasyente. Re-recondition natin guys itong single burner. Ayan, kita nyo, puro kalawang. Ayan, tapos lilinisin natin syempre. Ayan, tanggalin natin muna lahat ng mga pyesa. Ganyan ang ginagawa ni Matsuki pag nagkukondisyon ng gas stove. Baklas lahat para malilinis natin lahat yung mga kalawang, mga sulok-sulok sa loob niyan. Hindi natin nakikita, kinakain na ng kalawang. So yan ang tamang proseso, tiyagalan talaga. Kailangan talaga baklas lahat para malinis na maigi. Pati yung mga tornilyo na yan ay i-recondition natin yan. Gagrinder natin yung mga screw at saka pipinturahan natin para pag kinabit natin siguradong medyo may anti-rust siya, hindi siya kakalawangin basta-basta. Siyempre, dadating din sa kakalawangin pa rin siya yun. Ayan guys, nalinisan ko, hinugasan ko lahat yan. Gumamit tayo ng steel wool, tsaka konting lihang pino. Ayan. Ayan, yung mga pininturahan ko na tornilyo guys, nakita nyo, ayan. Pati yung burner, siyempre, malinis din. Yung control niyan, stock up yan, pero lininis na rin natin, in-overload natin. Hindi ko na pinakita dahil masyadong mahaba yung ating video. Ayan, assemble na natin isa-isa. Siyempre, yung mga tornilyo yung pininturahan natin, yun ang gagamitin natin. Yung pinakang metal screw. Metal screw gamit natin guys dyan. So, kung ilan yung tinanggal ko dyan, yun din ang bilang na ibabalik natin siyempre para kumpleto. Ayan. Speed up natin at naka-silent tayo uli dyan. So, voice over tayo. Dahil meron na naman tayong music sa kapitbahay at makaka-copyright tayo. Ayan guys. Sundan nyo na lang ating pagbutingting ng pag-recondition ng gas stove. Single burner lang to guys, pero karamihan na ginagawa ko rito double burner. Ayan. So speed up lang para mabilis ang ating trabaho. Hindi masyado humaba yung ating video. Ayan guys. Doon sa mga hindi pa po naka-subscribe sa akin channel, kung kayo po ay napadaan sa aking video, please like, paki-share na rin sa ating mga kaibigan dyan. At pakihit po yung ating notification bell para updated tayo sa lahat ng aking mga uploads na mga ginagawa, lalo na sa mga ganitong mga gas stove, mga kalan, lahat ng ginagamitan na LPG. Yan po ang ating linya. Ayan. So ayan na, malapit nang matapos. Yung mga corner na bracket na yan, nakita yung kulay itim na yung 4 na piraso sa bawat kanto. At pininturahan din natin, yan ang laging nabubulok dahil natatapunan ng mga sabaw, nababasa ng tubig, lalo pag yung ating mga patungan ay medyo basa. So yun ang madalas na sisira. Nabubulok po yan guys. Mga yero lang naman yan na plated lang, chrome plated lang siya. Hindi yan stainless guys. Bibihira po ang stainless na puro na kalan. Ay mga La Germania meron yan. Tsaka yung mga Asahi, pero hindi siya puro. Kinakapitan pa rin ng magnet. So lalo na yung mga ordinary nating mga gas stove, yan po ay plated lang siya. Hindi po siya stainless. Ayan. So ayan, malapit na guys. Lagay natin yung mga paa. Pati yung mga paa niyan guys, siyempre lilinis din natin. Yung pinakang stand niya, 4 na piraso po yan. Ayan, kinakabit na rin natin. Ayan. Ganyan po ang trabaho natin. So kailangan talaga tiyaga. Pag hindi kayo matyaga maglinis, magbutingting, ay hindi po ang kalalabasan po yan ay parang ganun pa rin, luma pa rin. So ayan, medyo hindi naman siya magiging mukhang bago lang, pero recondition lang po yan. Ayan. Ganyan po yung trabaho ni Matsuki. Ayan, lagay natin yung pinakapatungan ng burner. Siyempre yan, inano ko rin yan, pininturahan ko rin, linihan natin ng todo para matanggal yung mga dating kalawang. At siyempre binugahan natin ng Pilox. So ibabalik na natin yung control. Hindi ko na pinakita yung pag-overhaul niyan dahil ang sakit po talaga niyan ay stock up. Hindi mapihit yung kanyang ignition. So lininis din natin at in-overhaul. At yan, ikakabit na natin. Ayan, yung knob. Ayan na. Lagyan natin yung pinakang bracket ng pinakang tubo. Yung L-type na tubo ng ignition. Ayan, para steady siya dyan, hindi siya gagalaw-galaw. Diyan po kinakabit yung LPG hose. Ayan. So, ayan, kompleto na yan, ang tornilyo. Ayan. At lagay natin yung burner, syempre. Yung burner ay
siguraduhin natin na malinis yung pinakang tubo niya, yung loob, yung pinakang tubo na yan. Kailangan walang mga agiw, kung ano man dumi na dyan, obstruction dyan sa pinakang tubo na yan, dapat yan malinis, walang nakaharang kasi magdidilaw po yung ating apoy. So ayun na, pinatungan natin ang tribet, yung patungan ng ang kaldero. Ayan, pinaikot-ikot pa ni Matsky para makita nyo. Ayan, hindi naman siya ganun kabago, pero sabihin at least magmukhang bago tingnan para masayan si customer. Ayan. Siyempre, titestingin natin yan. At naliktis ko na rin nga pala yung pinakang plans niya. Naliktis ko na yan. Importante kasi yun. Papakita ko rin sa inyo mamaya yung pagliktis. Yung kung saan dapat liniliktis. Ginagamit tayo ng bula, ng sabon. Dahil yun talaga ang pagliktis ng singaw. So guys, ito, titestingin na natin. Papakita ko muna sa inyo kung minsan kasi nagkakaroon ng singaw yan. So ayan, kinabit ko na yung LPG hose at testing. Ayan, may apoy na guys. Ayan na. So paano naman natin malalaman yung yung nagliliabisan sa ilalim? Kadalasan guys kasi mayroon ng kakaroon ng singaw diyan dahil sa pinakang gasket. Ayan yan. Ayan yung pinakang plants na yan. Sinumin ko na konti. Yung pinakang plants na yan, may gasket yan sa loob. Ayan. So may tornilyo dalawa. Pag flat na kasi yung gasket, nagkakaroon ng leak. So kailangan natin siyempre palitan yung gasket na yon. Unfortunately wala tayong mabibili niyan, so kumukuha lang tayo sa mga lumang kalan. Yan, para mapalitan natin. Si-check niyo, makikita niyo naman na flat na yon, kaya hindi na naiipit masyado ng plants. So doon lagi nagsisimula ang leak. So dito naman tayo ngayon sa air mixer. Ano ba trabaho ng air mixer? Kaya air mixer dahil kailangan may halong hangin yung LPG natin. Kaya may control yan dyan sa ilalim. Makikita niya mayroon dyan ginagalaw-galaw na konti. Yan, sinara ko na konti. Nakita niyo naging dilaw. Yan, naging dilaw yan kasi walang pumapasok na hangin. Puro LPG lang. Tandaan nyo, ang LPG ay hindi pwedeng LPG lang. Kailangan mayroon siyang hangin nakasama. Kaya mapapansin niya sa ilalim, meron niyang pinipit sa ilalim. At dapat may opening yung burner, yung butas ng burner at saka dun sa pinakang mixer. Ayan, nagdidilaw, di ba? So pag ginagalaw ko yun, nawawala yung dilaw, nagiging blue. So dito tayo sa kabila para makita nyo kung saan yung pinipihit na yan. Naka-against the light tayo, kaya dito tayo lipat tayo sa kabila. Ayan. Ayan, sinum ko. Ayan, nakita nyo, pag sarado, automatic madilaw yan. Tingnan nyo pag hindi ko ginalaw yan, pag in-adjust ko. Ayan, nakikita nyo, ginipit-pit ko, nagkakaroon siya ng opening. So isara natin, tingnan natin ngayon yung apoy na nakasara siya, ha. Tingnan nyo. Yan, madilaw. So siyempre, mauling yan. Mauling sa kaldero, lahat sa ginagamit natin panluto. Problema tayo lagi tuwing gagamit tayo, maitim yung ilalim ng ating mga lutuan, ating kaldero at kawali. Yan. So ang gagawin natin ay siyempre dudukutin lang natin sa ilalim yung ginagalaw ko kanina. Habang nakatingin sa burner, titingnan nyo, magbabago yung apoy niyan, mawawala yung dilaw. Yan. Yan ang magandang apoy, kulay blue. Malakas ang apoy niyan. Yan. Pag ginalaw ko uli, magiging dilaw. So ginagalaw-galaw ko lang sa ilalim. Kakapain nyo lang yung guys. Kasi minsan nagagalaw ng mga kasama natin sa bahay yan. Pag naglilinis sa ilalim, hindi natin napapasin na sasagi natin. So dapat pag nakita nyo madilaw, tingnan nyo sa ilalim, baka nakasara. Sarado yung butas ng burner. So ayun guys, maraming salamat. Matsky TV, maraming salamat sa inyong panonood. Bye bye!